Kangaroo Jumping Mission. Si Joey ang batang kangaroo ay nakatira sa damuhan. Binigyan siya ng nakatatandang kangaroo ng isang bag ng mga buto. At ko, dalhin ang mga ito sa malayong burol, at ko, sabi ng matanda. Mabilis na tumango si Joey, ngunit napabuntong hininga siya sa loob. Sa daan, nakasalubong ni Joey ang isang ibong kookaburra. Tumawa ang ibon, at ko, bakit mukhang pagod na, at ko. Nagkibit balikat si Joey, at ko, napakalayo ng burol, at ko. Sinabi ng kookaburra, at ko, ngunit kailangan ka ng mga bulaklak, at ko. Tumalon ng kaunti si Joey, saka muling huminto. Nakita niya ang isang wombat na naghuhukay malapit sa isang lungga. Ang wombat ay nagtanong, at ko, bakit hindi tumalon ng may lakas, at ko. Bumulong si Joey, at ko, masyadong mahirap para sa akin, at ko. Sumimangot ang wombat at umiling. At ko, ang mga pangako ay dapat tuparin ng may pag-iingat, at ko, sabi niya. Ibinaba ni Joey ang kanyang mga tenga at hindi sigurado. Ngunit gayunpaman, siya ay kumuha lamang ng maliliit na tamad na pagtalon. Mabilis siyang nilampasan ng isang wallaby na pamilya. Nagtawanan sila at naghahabulan sa tuwa. Sinubukan ni Joey na sundan ngunit agad ding sumuko. Naisip niya, at ko, siguro laktawan ng isang burol ay mabuti, at ko. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang ekidna na gumugulong sa mga dahon. Ang matinik na kaibigan ay nagtanong, at ko, saan ka pupunta, at ko. Sinabi ni Joey, at ko, dapat akong magdala ng mga buto sa burol, at ko. Ngumiti ang ekidna, at ko, kung gayon, tuparin mo ang iyong salita, pare, at ko. Umakyat si Joey sa isang bato at tumingin sa burol. Tila napakalayo pa nito, nakatago sa manipis na ulap. Umupo siya, gustong magpahinga sa ilalim ng puno. Ngunit naalala niya ang seryosong mga mata ng matanda. Biglang dumaan ang simoy ng bulaklak. Galing sila sa mga huling bulaklak sa bukid. Napabuntong hininga si Joey, at ko, kung titigil ako, mawawala ang mga bulaklak, at ko. Lumakas ang kanyang puso, at muli siyang tumayo. Sa pagkakataong ito ay tumalon ng mas mataas at mas mahaba si Joey. Hindi niya pinansin ang pagod niyang mga binti at itinulak pasulong. Naghiyawan ang ibang mga hayop sa pagdaan niya. Nakaramdam siya ng pagmamalaki, tinutupad ang kanyang pangako. Sa wakas, narating ni Joey ang malayong burol sa paglubog ng araw. Itinanim niya ang mga buto ng malalim sa malambot na lupa. Marahan ang ihip ng hangin, may dalang pag-asa at buhay. Ngumiti si Joey, at ko, ang isang pangako ay nagkakahalaga ng pagtalon, at ko.